Hi Aries! Weekly gabay po tayo, Tarot Scope from November 4 to 10, 2024. Ito na po, ang inyong reading, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo. Ngayong bagong linggo ng November, message. Aries, anong kailangan nyo marinig? Aries, message po para sa mga taong ito. Tayo ay live na live sa FB. Okay, hindi ko na ipapakita. Ayan na, tumalon na. Tingnan natin, the Four of Wands. This one is in reverse. Aries, this week. Okay. Emotion ito. Emosyon. Maaaring ang ilan sa inyo ay papangunahan ng emosyon. I mean, lalo pa kung may pagka, or mangingibabaw yung sensitivity. Or meron naman tayong certain mood talaga, 'di ba? Or talagang why I feel na parang powerful yung emotion ngayong linggo. Na depende na sa sitwasyon kung paano niyo panghahawakan ito. For some of you, maaaring hindi siya maging madali. Okay? I-handle, or for some, ano lang ito. Alam niyo na to, napagdaanan niyo na ito. Okay? Kahit sa simpleng ano lang guys, yung struggle or tension na hindi maiwasan, may pagkakataon nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan or umaangat yung ilang differences. But definitely, this is something na mapag-uusapan. Okay? Para sa ilan, couples in a relationship, dito kasi pumapasok yun kung aking i-apply. Ano lang ito, mababaw lang ito. Easy-peasy na lang ito, lalo pa sa ilan sa inyo na sinubok na rin ng ilang sitwasyon sa inyong connection, relasyon. Maring meron lang sabi ko nga, certain mood. Lahat tayo merong mood swings minsan. So, yung awareness lang, baka merong nagsiselos, magselos, or may struggle, especially kung kayo'y malayo sa isa't isa, may distansya na hindi madali. Pero itong challenge, yes guys, challenge lang ito. Itong challenge na ito, pwede nyo naman itong palitan ng opportunity eh. Gawin yung oportunidad ito para higit yung patatagin ang bawat isa. I mean, personal kasi rin ito, personal celebration sa inyong paraan. May pagka-low-key lang. Okay, lalo pa kung talagang hindi kadalian yung ilang sitwasyon na kinakaharap nyo ngayon. Pero still, andito pa rin ang emosyon. Bakit nga ba tayo minsan nai-stress? Bakit tayo minsan may pagsiselos or nararamdaman ng ilang imbalance sa isang tao? Pwede rin kung kayo single, partnership na matatawag, partner in life, partner in business, ayan no, nagbabakal ang munsya dahil di pa tayo nagkakape, pero ayun nga, pwede itong mag-apply doon. Or sa ilang miyembro ng pamilya, ilang taong malapit sa inyong puso, normal. Humaharap tayo sa hindi pagkakaunawaan minsan. Pero this is something na mapanghahawakan. Okay? Tahimik lang ito. I mean, sasabay sa ilang differences. At pag-uusap, very important, open communication. Lalo pa, again, kung kayo malayo ngayon. Itong challenge na ito, easy-peasy guys, Aries, mapanghawakan. Ito yung iniiwan na message para sa inyo ngayong linggo. Hi Taurus! Weekly gabay, Tarot Scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Taurus, will be straightforward. Tayo po ay live na live sa ating FB message. Anong kailangan marinig ng mga Taurus this week? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Taurus, weekly message, ayan. Kunin natin yung pinaka nasa unahan kasi one pull card lang tayo. Ace of Pentacles. So, opportunity. Money opportunity. Claim natin ito ngayon pa lang. Okay, na merong parating. Gaano man ito kalaki, kaliit, pero paangatan yung kumpiyansa na meron kayo sa inyong mga sarili, lalo pa kung alam nyo na, syempre pa, naglalabas rin kayo ng enerhiya, ng effort, ng sipag, ng tiyaga.
Be confident, guys. Merong parating magandang balita in regards money. Or for some of you, new business ba ito? New possession, new job. Kung naghahanap kayo, paangatan yung tiwala sa inyong kakayanan. Okay? Or kung, yes, pwede rin po itong promotion, may bago. Promotion, recognition, or kahit sa simpleng appreciation, mapupuna kayo ngayong linggo. May something parating. Positive possibilities when it comes to money, security, and stability. You will be rewarded. Okay? Again, sa realidad, ang bawat isa po ay magkakaiba. Pero I feel dito, i-claim na natin at ipagdasal na hindi kayo mawawalan. Or merong kasagutan dito sa ilang kakulangan na inyong hinihintay. Stay positive lang din po. Okay? Na ito'y parating sa inyo sa tamang panahon. Deserve ng Taurus. Ngayong linggo, para sa inyo. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kulang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo this week. Gemini, anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Message. Mensaheng gabay po para sa mga Gemini this week. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Gemini, mensaheng gabay. Ngayong linggo, para sa mga Gemini, may umangat na. Kukunin ko po dito yung pinaka nasa unahan. The Moon. The Moon. Parang gusto ko lang isama. Dalawa yung umangat eh. One full card lang sana tayo, pero parang gusto kong isama na rin to. Nakita ko na eh. Oo. The Moon and the Eight of Swords. Gemini. Okay. May pag-angat ng emosyon. Emotions na may pagkamalalim. The Moon. The Eight of Swords. Gemini, kung meron kang pinagdadaanan or pagdadaanan ngayong linggo na hindi ganon kagaanan, okay, may ilang difficulty, or parang higit kang nagiging emosyonal, and for some of you, nagiging, alam mo yun, hindi maiwasan, na sana naman na hindi, ay napanghihinaan ng loob sa ilang sitwasyon. Gemini, hindi ka dito nag-iisa. Okay? Lagi mong tatandaan na meron kang emotional support na pwede mong, or maybe kailangan mo lang marinig, okay, you're not alone. May ilang support ako nakikita, especially sa ilang taong malapit sa iyong puso, pamilya, or someone feminine. Merong feminine energy. Minsan kailangan lang nating mag-share, magsalita. Lalo kung medyo something malalim talaga. Diba, diba? Ano yun, moon siya? Na-overwhelm ako sa pinaka-message. Kaya kinuha ko na rin sa Eight of Swords with the Moon. Malaking bagay, Gemini. Lalo pa, kayo yung mga, communicator. Meron kayong natural ability to communicate. Paangatin ng boses. Minsan, kapag ang Gemini tumahimik na, meron itong saloobin na maaring kinakanya, sinasarili. Okay, ayaw buksan ng mata, merong suporta, hindi ka nag-iisa. Okay, reversal po ang energy. So, pwede itong mag-apply sa ilang taong malapit sa iyong puso. Higit kang makikiramdam, higit naaangat yung iyong pakiramdam, yung iyong intuitive side this week. At dito makikita mo yung, or kusang aangat sa'yo talaga, yung pakikisimpatya. Okay? Sa ilang tao sa iyong paligid. Dahil aangat ang puso mong mapagpahalaga. So yung comfort, yung security, aking ulitin, hindi ka nag-iisa. Hindi rin nag-iisa itong malapit sa iyong mga tao. Sa iyong puso, okay, na yung pinapahalagahan. Hay, may hugot. Pero,
Kung merong ilang burden, ilang bigat, ilang negative energy, hindi mo kailangang harapin lahat. Ito sa paraan nyo. Kasi iba-iba tayo ng paraan. Baka gusto niya lang talagang mapag-isa. Gawin yun. Your feelings are valid, Gemini. Damahin ang kailangan damahin. Pero sana hindi ito something na manatili na lang doon. Okay? Huwag mong hayaan ang sarili na ma-stuck sa isang posisyon, relasyon na hindi mo deserve. Okay? Or, okay. Moonchild, wala eh. Wala akong malapitan. Mag-isa lang ako. So, dasal lang to. Alam naman natin gaano kahalaga at ka-powerful ang prayer. Surrender mo ito lahat sa Kanya. Yung ilang delahin mo. Okay? At hindi ka nag-iisa. You are being guided, Gemini. Ito yung umaangat na message para sa inyo. Stay positive ngayong linggo, Gemini. Hi, Cancer! Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan yung marinig ngayong bagong linggo. Message po para sa mga Cancer. Mensaheng gabay para sa mga taong ito ngayong linggo. Anong kailangan marinig ng mga Cancer? Ayan, may tumalo na. Two of Pentacles. This one is in reverse. Okay, so medyo ano to? Alin? Ang dami. Ang daming nakahain or pwedeng ihain sa inyo ngayong linggo sa mas praktikal ng universe. At ito yung maaring ilang gawain, normal. Meron tayong patuloy na gawain, trabaho, pamilya, gawaing bahay. Ayan. Medyo, parang nagjo-juggling ka dito kung ano yung kailangan i-priority, anong kailangan unahin, lalo pa kung talagang kayo na tong nagtatrabaho, tapos pag uwi nyo pa sa bahay, merong ilang hugasin. Ay, so, baka mag-init ang inyong mga pisi at ulo. So, kalma. Kalma. Prioritization is the key. Isa-isa. One day, one step at a time. Kasi parang meron kayong ilang talaga eh. Tawag dito. Yung binabalance. Gusto nyo sabay-sabay. Well, as a Cancer, meron kayong kakayahan to multitask. Kaya nyo to. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, carry lang. Depende sa sitwasyon. Baka, hindi mo na pupunay. Stressful na pala sa part mo. So, take it easy. Okay? Wala kang ibang kalaban dito, kundi ang iyong sarili. Isa-isa lang. Time management. I-balance ang ilang sitwasyon. Or talagang Moonchild, ang daming nakahain. Ang dami kong kailangan gawin. So, why not? Hindi po masama na humingi ng tulong. Okay? Kahit sa simpleng gawain lang ito, magsalita. Gamitan ng iyong boses. Sa balanse. Okay? Or, sabi ko nga, priority. Hindi mo napapansinin. Halimbawa, ang iyong kapareha or karelasyon or ilang miyembro ng pamilya. Pero, sabi ko, yung boses. Maaaring meron ka lang ditong piliin ngayong linggo. Ngayong linggo lang naman. Meron kang unahin. At syempre pa, ito yung sa palagay mo ay practical for this week. At kailangan. Okay, so important din, maybe a reminder na magplano ngayong linggo sa ilang ganap nyo. Why not? If you're into journaling or kahit sa simpleng makasipin nyo lang, make a to-do list yung mga gagawin nyo sa araw na to para hindi kayo nalilito or alam nyo yun, patong-patong sa gawain, isa-isa. Kalma. Relax din. Okay, hinga rin pag may time. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi, Leo! Weekly gabay po tayo from November 4 to 10, 2024. Ito na, ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice. Message na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo, Leo.
Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Leo. Message, mensaheng gabay para sa mga Leo for this week. November 10, 4 to 10. Leo, ayan na. Kunin natin yung pinaka-exact advice, Leo. Anong kailangan yung marinig? The Six of Swords. Okay. Six of Swords. Okay, so medyo malawak kasi ito. Depende sa inyong sitwasyon. Sitwasyon at kinakaharap sa buhay. Hay, biglang napay. Pero, maring meron kayong talikuran. Okay? Meron kayong iwan. Meron kayong kailangang i-release. Kahit sa simpleng pakiramdam. Na alam nyo, syempre pa, hindi na worth it. Hindi na nakatutulong para sa inyo. I-allow nyo to, Leo. Acceptance is the key. Leo, sa part na ito, kahit papare-pareho kayo ng sign, sa reality, magkakaiba po ang bawat isa. Depende sa inyong kinakaharap. Hindi kailangan laliman yung pinakamensahe natin. Kasi sabi ko nga, kahit sa simpleng pakiramdam or simpleng bagay lang. Ano ba yung parang hindi nag-iiwan sa inyo ng halaga? Or hindi napapakita or nararamdaman nyo na ito'y alam mo yun, may something benefits. Yes, kailangan meron. Yun ang realidad. Kailangan nabibigyan din kayo ng something at hindi na lang kayo yung laging, alam mo yun, labas ng labas. Kailangan dito ng give and take. Kailangan merong healthy connection, partnership, relationship. For some of you, meron talagang i-release. Merong kakalimutan, iiwan, or pakakawalan. Depende sa sitwasyon nyo. Huwag yung pigilan. Okay? Reversal yung energy. So, pwede itong maramdaman nyo mismo ngayong linggo. Medyo, parang may hugot, moonchild. Pero, accept. Pagtanggap lang ito. Okay? Move forward. Lalo kung ito'y something na ipaparating sa inyo ng isang tao, posisyon, relasyon, maging ano pa man yan, then go with the flow. Or kung ito'y simpleng pakiramdam lang pwedeng umangat, i-release niyo yung ilang emotional baggage na nakapagpapabigat lang sa inyo. Nag-iiwan nung pag-aalala na parang hindi kayo makakilos, yung walang pagkamalaya. Okay, deserve nyo yung relasyon na walang pagkasakal. Ayan. So, allow nyo itong ganap na ito patungo sa, syempre pagbabago na alam nyong para sa inyo. At higit na ikatatatag nyo bilang isang individual, maparelasyon man or posisyon sa trabaho. Allow things to flow. Walang pagkocontrol or ano pa man. Ito yung maangat na message para sa inyo ngayong linggo. Leo. Hello Virgo. Weekly gabay, tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo ng November. Virgo, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. Virgo this week. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan yung marinig? Okay, may umangat na. The Seven of Swords. 2. Sige, hindi natin pipigilan. Seven of Swords and the Six of Cups. This one is in reverse. So for some of you, maaring merong ilang ma-encounter na ano yan, moonchild. Na ilang connection from the past. Opo. Ano yan? Maring merong manunumbalik, magbabalik. Kahit over the net lang ito, kahit ano lang ito, kumbaga hi and hello. Using the internet, merong umaangat na secrets, diskarte.
pwede po itong may kaugnayan sa relasyon, or sabi ko nga, ilang koneksyon na may kaugnayan sa nakaraan or nakalipas. Okay? Okay. Kung yun yung una kong nakita. Or parang yung feeling ay nostalgic. Nostalgic. Baka sa inyo, reversal tayo. Pwedeng kayo mismo yung mag-aangat or kusang aangat sa inyong pakiramdam na meron kayong mamimiss na someone from your past. Actually, ang lawak po ni Six of Cups. Buhay relasyon. Could be an ex-partner, lover, or friendship, or relatives. Or baka meron na kayong plano. Seven of Swords. Yung ilang madidiskarteng plano nyo. Kahit online lang po. Okay, may pag-uusap para sa darating na halimbawa, reunions, okay, or reconnection, or even reconciliation for some of you. Umaangat dito yun. Okay? Kung medyo kung ating i-apply ito sa trabaho, okay. Hindi ko tatamisan, maaaring merong someone. Eto, hindi kailangan mag-apply. Just only take what resonate. Umaangat po yung parang merong kompetisyon. Meron ba? Reversal, pwedeng sa inyong pakiramdam ito, may challenge sa trabaho or sa ilang katrabaho na hindi nagiging okay. Or, itong ilang tao sa inyong paligid, yung higit na nakararamdam nito. Kumbaga parang isa kang challenge. Nacha-challenge sila sa ipinapakita mong paggalaw. Okay? I will be straightforward. It can be a challenging situation for some of you. Hindi siya masyadong kalma. So, maybe a reminder ito to be careful. Okay? Kung sino yung higit mong pagkakatiwalaan. Yun lang naman. Di kailangan laliman. Okay? As long as nandito ka sa pagkawasto at umaangat yung value sa'yo kung sino ka growing up, diba? Yung pagkamabuti mo, wala kang dapat ikabahala. Ayan. Yan lang. Balance lang. Nang hindi ka nasusobrahan sa pag-handle ng situation or nakukulangan. Ito yung umaangat na message para sa inyo this week, Virgo. Hello Libra! Weekly kapalaran gabay po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong linggo ng November Libra message. May sign gabay po para sa mga Libra this week. Anong kailangan nyo lang marinig? Guidance Libra. Okay. Medyo marami to. Kunin natin yung pinaka. Ayun na. The Knight of Cups. Uy. Ano yan? Moonchild. Love, romance, about relationship. Andito na yon. Reversal ang energy. Maaring kayo tong matatawag na umiibig. Meron kayong iniirog, papunta na kayo doon. May pag-amin or pwedeng umamin. Ito na siya. Ano yun? Yung matatawag niyong Knight in Shining Armor, Libra, balance. Andito yung give and take. Andito yung love. Okay? Parang higit itong magiging expressive and creative sa pwede niyang iparating o ibigay sa'yo. Papunta na siya. Ayan, single. Why not? Single, kung ready ka na talaga, wait ka lang dyan. Ayan, weekly tayo guys. Okay? Pero I feel na meron dito, kanina pa no, kung kayo nakapakinig sa Virgo, may something din doon about romance. Or higit kayong magiging romantic ngayong linggo. Especially, kung hindi mag-apply yun,
Moonchild, wala sa isip ko yung pag-ibig na yan ngayon. Maaring isang sign ito na why not, higit kayo magiging creative as I've mentioned sa larangan ng mga hilig nyo, yung matatawag nyong passion, kung saan kayo nag-iinit, patungo kayo doon. Or sign na to para simulan mo yan. Okay, maging ano pa man yan, kung saan ka higit na nagiging natural. Pwede itong halimbawa sa pagpipinta. Or about ito sa arts, music, or media. Express not to impress, okay? Pero, ito yung kakayanan nyo eh. Ito yung gusto nyong gawin. Dito kayo higit na magiging masaya. Okay? Ito yung nakikita natin. Positive opportunity, positive possibility pagdating sa inyong mga hilig or mga mahal nyo. Or why not? Couples in a relationship, isang sign na mag-start naman kayo ng something bago sa inyong relasyon. Lalo pa para sa ilan na matagal na rin. Alam niyo yon, at parang paulit-ulit minsan yung mga ganap. Try something new, something different, yung approach nyo sa sitwasyon. Para higit nyong mas mapaangat yung, alam niyo, parang nagsisimula kayo ulit sa una. Why not? Or sa mas practical, baka meron kayong travel ba? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel this week, kung saan pwede kayong makabuo ng mga bagong memories together. Kasama ang mga taong mahalaga at mahal mo ngayong linggo. Para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, weekly gabay, tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact advice. Message para sa inyo ngayong bagong linggo. Scorpio, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Guidance para sa mga Scorpio this week. Anong kailangan nilang marinig? Mensaheng gabay po. Ayan, ang dami nito. Kukunin ko pa yung pinaka-exact advice. I know sa live na live po tayo. Hindi na ipapakita yung pag-shuffle. Okay, mag-alala. Ito naman po ay mapapanood niya rin. Okay? Scorpio this week, anong kailangan niyo marinig? Okay, may bumagsak na. Ready na ba kayo? The Page of Cups. Sunod-sunod. Sunod-sunod ang love. All about romance, affection. Okay, pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig. Positive possibilities or creative opportunity ang nakikita ko rito. No matter what your relationship status, Scorpio, napapangiti si Moonchild. Since andito pa rin tayo sa inyong season, Scorpio season, happy birthday sa ilang nagse-celebrate. Pero, I feel with this card, dito pa lang na merong parating. Kung saan mapupunan yung ilang kakulangan for some of you na parang merong nagkulang or pakiramdam nyo ay merong kinukulang. Reversal ang energy, mapupunan ng alin yung baso. May baso kasing hawak. May relate lang ni Moonchild. May baso, guys. Page of Cups. Hindi. Pero, andito yung fulfillment. Okay? Malalagyan ng tubig ang baso. Madidiligan. Ganon. Hindi. Pero I feel na andito yung talagang stability and security pagdating sa inyong mga love life. Again, single ka pa man or in a relationship, balance. It's, bago man yan or pagbabago sa inyong koneksyon, buhay relasyon, ang gandang pagkakataon ito para mas mapaangat mo yung affection, yung love, okay? Huwag mong pagdudahan yung pwede mong i-offer or pwede mong iparamdam para sa ilan. Why I'm getting a message na may pagdududa sa nararamdaman or may takot, may pag-aalinlangan na baka hindi na, wag na lang. Paangatin yung inyong mga creative side, guys. Single, kung wala ditong isipan sa buhay relasyon, why not? Actually, try to go out. Kung ready lang naman kayo, kanina pa umaangat kasi ang buhay pag-ibig. Love talaga. Pero kung ready kayo, try to connect and you will meet the right people at the right time
Be sociable. Kung wala talaga, then why not? Itong kasama itong ilang kaibigan. Ayan. Enjoy. Parang gano'n yung nakikita ko. Enjoying life. Nang walang pagpipigil. Okay? Gamitan nyo yan. Yung inyong mga malilikhaing pamamaraan, mapatrabaho man o relasyon. Ang ganda. Para bang andito yung attitude na kapuna-puna. Okay? If you put yourself out there, hindi imposible. Parang napaka-imposible hindi kayo mapuna. Kasi kapuna-puna kayo ngayon. Mapapakinggan kayo, mapupuna. So this is the best week na mag-present kayo ng something, or sabi ko nga, connect, communicate, huwag mahiya. Pero still, syempre pa, it will be up to you. Nasa inyong diskarte yan. Huwag niyong pigilan ang inyong nararamdaman. Listen to your intuition. Follow your heart. This week, ito yung umaangat para sa inyo, Scorpio. Hello, Sagittarius. Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kukuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo, Sagittarius, this week. Anong kailangan niyong marinig? Message. Sagittarius, ngayong linggo, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po. Sagittarius. Okay. May umangat na, tumalon na. The Nine of Wands. This one is in reverse. Okay. So, iniiwanan kayo ng pagpapayo ni Nine of Wands, Sagittarius, na wala na kayong hindi kakayanin pa sa inyong buhay. Tayo po ay weekly. Maybe this is just a reminder na ano man yung pwedeng ihain sa inyo ng universe ngayong linggo. Gaano man ito merong difficulty, may struggle, mapangahawakan nyo, mailalaban nyo. Okay? Huwag kayong pangungunahan nung pag-aalala na baka hindi na, katapusan ko na, wala na. Don't give up, Sagittarius. 9, ikaw na to. Sagittarius is in the 9th house. Kayo na to. Very positive ang outlook ng mga Sagittarius. Maybe this is just a reminder. Sabi ko nga, tao lang tayo. Nakakaramdam ng pagka-low-key, na panghihinaan ng loob, gaano man ka-positibo. Huwag kayong mawala ng hope. Paangatin yung enerhiya na actually, ito ay pawang test lang. Aking ulitin, mapapanghawakan. Paangatin yung kumpiyansa, patuloy na kumpiyansa at tiwala sa inyong mga sarili. I-allow nyo, tanggapin nyo na lamang kung ano yung pwedeng ihain ng hindi naman hindi kailangan harapin ito lalo kung medyo may pagkamadami. Harapin ng sabay-sabay. So, take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay? Hahawak eh. Ayan, nakahawak ka na nga. Kita mo siya. Patuloy kang lumalaban. Pero for some of you, depende sa inyong kinakaharap kahit pa pare-pareho kayo ng sign, guys. As a Sagittarius, sa realidad, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. If this is something na hindi na talaga madali, nahihirapan na kayo physically, emotionally, hindi na tumutugma doon sa inyong mga prinsipyo, halimbawa, or sa mga kagustuhan nyo, at nagkakaroon na talaga ng difficulty. Maybe that is a sign na alin na kailangan nyo na itong bitawan. Okay? Lalo pa nga po kung wala na dito yung satisfaction at nahihirapan na lang. Sa part na yan, tanging kayo po ang makapagpapasya. Pakiramdaman ng inyong mga sarili. Ini-encourage ka ng baraha na huwag kang matakot to take initiative para dito sa mga movement or sa mga action na gusto mong gawin. Dahil kaya mo, aking uulitin. It's either you will give up, yes po, or you will still hold on. Nakahawak ka pa eh. Depende sa sitwasyon. Lagi mong tatandaan kung nandyan ba talaga, nasasatisfy ka pa ba, yung mga kagustuhan mo,
yung nararamdaman mo, meron pa bang fulfillment dyan? O na soul level pa ba yung ganap? Mapaposisyon man sa trabaho, ginagawa, or relasyon. Kung wala na, ikaw na ang makapagpapasya. Bilang gabay, ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kukuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo ngayong bagong linggo. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn? Mensaheng gabay po. Capricorn, this week, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Ngayong linggo, may umaangat. Hindi natin ito pipigilan. Ayan na. The Four of Cups. The Four of Cups. May pagninilay-nilay akong nakikita. Or meron ba kayong pinagninilayan ngayon sa inyong buhay? Or a reminder na ito yung best week para magmuni-muni para i-review ang iyong sitwasyon. Lalo dito sa ilang pinagdaanan mo ngayong taon, sa mga nakalipas na buwan. Saan ba yung parang hindi ka fulfilled? Or parang hindi ka na nasiyahan, nakontento, do some reflection, at kumonekta ka sa mga nararamdaman mo, physically, mentally, emotionally, okay? Hindi sa, parang, hindi para mapaangat mo yung panghihinayang na sayang, hindi ko nagawa, hindi ko napanindigan. Magtatapos na ang taong ito, pero parang wala akong nagagawa. Hindi ka nasa-satisfy. Or parang nakastock ang ilan. Stock up sa sitwasyon, posisyon, relasyon. Puro siya na naman si Moonchild. Capricorn. Okay. Huwag mo paangatin, syempre pa, yung pakiramdam na wala kang nagawa. Okay? Or wala kang narating. Hindi ka umandar. Sa barahang ito, meron ayan nakahain pa nga sa'yo ang baso. Pinapipili ka na lang. Meron pa. May ilalaban pa. Kahit sa simpleng pagpaplano, gawin mo yan. Okay? Nang walang pressure. Kasi kapag nape-pressure tayo sa buhay, feeling natin, kailangan gawin lahat sabay-sabay. So, isa-isa lang. Binibigay nga sa'yo, isa lang Pakita natin sa live. Tanggapin mo kung ano yung ngayon. Be present. Stay in the moment, Capricorn. Yung feeling kasi as a Capricorn na ito umaangat ito ng kusa sa inyo Sa anumang pagkakataon, yung sense of responsibility sa family, sa kapareha, or pagdating sa anak. Parang yung satisfaction, gustong-gusto nyo talaga itong makuha. Siyempre pa, yung resulta na maganda, hindi lang para sa sarili, pero sa kabuuan, yung seguridad at stability na maibibigay nyo para sa kanila, sa yung mga dahilan. Pero, kapag nandito ka, if ever mag-apply man itong sitwasyon na ito, kahit sa simpleng pakiramdam na parang may lungkot, halo-halong emosyon, na tuloy ito parang napagtatanong ka in a way na bakit ganun? Parang paulit-ulit, it's a cycle yung nangyayari sa akin. Nagsisikap naman ako, di ba? Sumusubok naman ako. Pero pinapayuhan ka dito ng baraha, Capricorn. Yes po, patience. Pasensya pa rin tayo. Eto. So parang, why I'm getting a message na parang, ang ilan sa inyo, just only take what resonate, Capricorn, ay higit na nagiging perfectionist minsan. Or, andito ka talaga sa attention mo, yung focus. Kasi very goal-oriented kayo Yung, kumbaga, attention to detail kayo, tinitingnan nyo kahit yung maliliit na detalye. Na hindi masama. Ang ganda nga niya. Ito yung natural na kakayanan nyo. Gusto nyo syempre maayos lahat. Pero, kasi may tendency lang kapag masyado tayong perfectionist or masyadong gusto nating maayos ang sitwasyon. Lalo pa kung laging okay naman, if ever hindi mag-apply yung pakiramdam mo na wala kang nagagawa. Oo, pwede rin naman. May hugot kayo, Capricorn. Pero,
Kapag masyado tayong nag-rely doon sa detalye, kailangan maayos lahat, perfect ang sitwasyon o relasyon. Kapag meron ka lang nakita dyan na hindi na okay, hindi na tama, merong dumi, hindi mo na puna, baka dyan ka nawawalan agad nung pag-asa. Nawawalan ka agad nung gana. Ayaw mo na tuloy, yung nasimulan mo, ayaw mo na siyang panindigan pa. Kasi nga, nakakita ka kahit sa simpleng scratch lang, yung hindi umaayon sa kagustuhan mo. Ito yung umaangat, again, general reading po tayo, pero sana wag ganun. Kung pakiramdam mo, yes, parang alayo mo pa, Capricorn, malayo ka na rin. Lalo pa parang feeling mo is a cycle, as I've mentioned, paulit-ulit nangyayari sa relasyon or posisyon sa trabaho. Part of growing up, kailangan mong pagdaanan yan. Okay, dyan ka higit na iniiwanan ng aral. At yung aral na yun, sana huwag mong baliwalain. Gamitin mo yan para sa higit mong i-improve at ikatatag ng iyong sarili bilang isang individual sa iyong ginagawa sa relasyon man, trabaho. Hi, may hugot. Ayun lang, huwag kayong ma-stuck. Okay? Marami pang possibility. Marami pang pwedeng ihain sa inyo ang buhay. Buksan nyo ang inyong mga isipan, inyong mga mata, at sabay. At lagi yung alalahanin na hindi naman tayo perfect. Okay? Don't be too hard. Don't be too hard sa inyong mga sarili. As long as nandito yung pagbibigay mo, yung puso mo na magampanan ng trabaho ng wasto at maibigay yung pangangailangan, hindi lang ng sarili pero ng ilang taong mahalaga sa'yo, tuloy ka lang, laban ka lang, maniwala ka sa iyong kakayanan. Ngayong linggo para sa inyo, Capricorn. Hello! Hi Aquarius! Weekly gabay, tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo. Aquarius, anong kailangan nyong marinig? May sahing gabay po. May sahing gabay para sa mga taong ito. Aquarius, guidance, November 4 to 10. Anong parating? Anong ganap? Anong kailangan nyong mensaheng gabay na marinig, Aquarius? Okay, may sumasama sa aking kamay. Hindi na natin yan pipigilan. The Eight of Pentacles. So, busy, productive ang linggong ito. Or higit nyong paglalaanan, yung focus nyo ay malalaan, mapupunta sa inyong ginagawa, trabaho, pinagkakakitaan, maging ano pa man po yan. Okay? Or kung andito naman kayo sa sitwasyon na walang trabaho ngayon, kahit sa simpleng bagay or paraan, kung saan kayo higit yung inyong daily work routine or daily routine, maaaring dyan kayo maglaan ng higit na oras, panahon. Okay? Na ang ganda. So, dito pa rin yung blessing of productivity, blessing of work for this week. Other messages, kung hindi yun mag-apply or talaga ma-occupy yung oras nyo sa trabaho, sakaling hindi mag-resonate yun para sa ilan, na merong ilang pinagdadaanan na, yes po, na ilang crisis, normal, difficulty, highs and lows ng buhay, ups and downs, lahat tayo dumadaan dyan. Kung meron kang kinakaharap na ganyan right now, Aquarius, this is something na ma-work out. Okay? Okay. I feel na meron ditong pagsabay. Pagsabay sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat or umangat na nitong mga nakalipas na linggo or buwan. And this time, maring maalala nyo kung ano kayo nung simula. Yung ilang pinagdaanan nyo na may laban pa to, relationship-wise especially. Yung ilang issues sa relasyon, pwede itong maiayos. Lalo pa, of course, you have to work out in your partnership. Work in your partnership. Okay? Kailangan dito ng something effort. Nung willingness. Kung ito lang naman ay,
Kumbaga, andyan pa rin yung gusto nyo sa inyong pagsasama, yung kayo pa rin. Okay, dyan pa lang sa barahan na yan, napakaraming nais iparating. Depende na kung saan kayo higit na nag-iiwan or mag-iiwan ng prioridad this week, Aquarius. Okay. Kung ito ay may patungkol sa why not? Pera. 8. Okay. Dahil nga merong blessing of work, i-claim na natin na meron at merong papasok na magandang flow. Merong magandang flow ang pera. Gaano man yan kalaki kaliit, hindi ka mawawalan. Okay? Hindi ka mawawalan. May solusyon. Ano man yung pwede yung issue, tension na may kaugnayan sa pera ang maramdaman ngayong linggo. So, efforts. Samahan yung efforts. Tamang efforts. Balance. At yan ay hindi mababaliwala. May solusyon. Aking uulitin. Para sa inyo, yan yung umaangat na message. Aquarius. Hello Pisces, weekly kapalaran gabay, tarot scope po tayo from November 4 to 10, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo ng November, bagong linggo. November 4 to 10, will be straightforward Pisces. Anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Message po, Pisces this week. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Pisces. Okay. Tingnan na natin, dalawa to. So, sige, hindi natin pipigilan. 6 and 10 of Cups. Ang ganda naman. This is about your family. Family relationship. Yung ilang connection from the past. Yung ilang memories from the past. Kahit sa simpleng pagninilay-nilay lang ito, maaring dumaan kayo sa... Sabi ko nga, kanina na-mention ko rin ito since umangat din si 6 of Cups. Yung feeling nostalgic. Parang meron kayong mamimiss or meron nakakamiss sa inyo. Kung sino kayo before, kung nasaan kayo before, growing up, especially yung ilang childhood friends nyo, or ex-partner, ex-lover, yes po, dito yung pumapasok. Ilang relatives, your cousins, your family, kung sino ka, your roots, your family, home and family sector, ang nag-highlight dito. So, kahit sa simpleng pag-uusap ito over the net or kung anong ganap ngayon, maaring mapagnilay-nilay kayo sa nakalipas, kahit sa simpleng ganun lang. Meron kayong ilang aalalahanin or maybe this is a sign. Lalo para sa ilan na malayo ngayon sa pamilya, baka namimiss ka na nila. Okay? Or talagang merong magbabalik na kapamilya or sabi ko nga, ex-partner, lover, na kung saan, ayan. Parang manunumbalik, nostalgic yung feeling. Manunumbalik yung ilang memories niyo from the past. Ayun, nakangiti lang si Moonchild. Or, you will find yourself na, yun nga na pag ninilay-nilay ka as a Pisces, dreamy yung aura nyo Dreamer kayo. Ayan. So, baka ganun lang din naman yun. Why not? Ang ganda. Or maybe, a reminder lang ito ulit para sa ilan. Lalo pa na hindi nagiging madali itong ilang pinagdaanan sa life nitong mga nakalipas. Humugot kayo. Hugutin nyo. Alin? Yung ilang pinagdaanan nyo or napagdaanan nyo kung sino kayo growing up. Yung ilang nalagpasan nyo, kinaya at patuloy na kinakaharap, patuloy na nalalabanan, nalalagpasan. Hugutin nyo yan. Yung inyong mga inspirasyon. Hindi naging madali para sa ilan pero yes, sabi ko nga, ito yung kasabihan na naririnig natin madalas. Malayo ka pa, pero malayo ka na rin, Pisces. Okay? Marami ka ng, hindi lang para sa sarili mo marami ka ng naharap, natugunan, nalagpasan para sa mga mahal mo. Okay?
Ang ganda. Sa mas practical, ang dami pang sinasabi ni Moonchild, merong celebration, may happiness, contentment, fulfillment, na may kaugnayan sa pamilya. Meron kayo isa-celebrate this week. Gaano man yan kalaki kaliit. Okay? Or kahit sa simpleng, sabi ko nga, pag-uusap, malaking bagay. Especially na reversal sa ilang kids or dalawa lang ito. Kids or someone mature, older, it could be your parents, guardians, maaaring higit kayong kailanganin nila. Or, in short, spend more quality time sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayong linggo, ito yung umaangat na message para sa inyo, Pisces.